Agatan, nabalitaan mo na ba yung magkakasunod na sunog dito sa Maynila, partikular sa may Isla Puting Bato? Oo nga Francis, parang malalaking sunog yan at libo-libo ang apektadong pamilya, tama ba? Tama, at sabi nga nila, manakawan ka na, wag lang masunugan dahil mahirap talagang bumangon sa ganitong klase ng mga trahedya. Kaya nga importante ang tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng mga sakuna katulad ng sunog. Pero bakit nga ba nananatili rito sila kahit na sunod-sunod ang mga trahedya? Magkakasunod na sunog ang naitala kamakailan sa Isla Puting Bato sa Maynila. Halos maabot nito, pati pangarap ng libo-libong residente dito. Pero sa kabila nito, mas marami sa kanila ang pipiliin pa rin na manirahan dito. Nagsisimula ng bumangon ang mga residente sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Matapos matupok ang may 30 bahay sa Purok 5. Sa pinakahuling insidente ng sunog, nito lang January 23 ng madaling araw, umabot ito sa ikalimang alarma. Sinasabing sanhi ng sunog ang nag-overheat na appliance mula sa isang 2 palapag na bahay. Isa si Nanay Mila sa may 10 pamilyang nawalan ng tirahan. Kwento niya, galing siya sa Cebu at lumipat sa Isla Puting Bato para sa mas maayos na buhay, magtatatlong dekada na. Sa pananaw ni Nanay Mila, kasing lawak ng dagat ang pagitan nila at ng matataas na gusali at maliwanag na syudad sa kabilang ibayo. Ayun nga, gusto namin po. Wala man tayong magawa, wala tayong pera pang dyan, upa. Dahil hirap man tayo. Kahirapan din ang nagtulak sa pamilya ni Elena, kaya nakikisiksik sila sa Isla Puting Bato. Basta may diskarte sa dagat, madali raw makaraos sa pang-araw-araw. Kaya lang, tanging generator at bangka na panghanap buhay ang naisalba nila sa trahedya. Dahil sa sunog, naglalatag na lang muna sila sa tabi ng naabong bahay. Yung binigay sa amin ng kaunting tulong, iyan po napatayo namin para na sa ganun, meron kaming matulugang 4 na pamilya. Nung siyempre po, hindi po namin akalain na ganun ang mangyayari. Nabigla kami, tapos nawala yung aming bahay, tapos hindi ko nakapag-aral mga anak ko ngayon kasi lahat ng gamit nila sa school nasunog. Bago matapos ang 2024, isang malaking sunog din ang tumupok sa isa pang bahagi ng Isla Puting Bato. Noong November 24, 2024, 1,000 bahay ang naabo sa isa ring sunog sa lugar. Higit 2,000 pamilya naman ang apektado. Palagay ng urban poor leader na si Mimi Doringo, isa ang sunog sa mga sitwasyon kung saan naiipit ang residente para iwan na ang lugar. Maraming nagaganap na mga pag-o-offer, no? Sinasabing may mga proyekto ang pamahalaan na itatayo sa komunidad, may mga sinasabing o-opera yung mga yung tao ng pera, 60,000 daw po o pabahay sa Montalban, yun ang ino-offer sa mga taga-Isla Puting Bato. At syempre, yung ginagawa po madalas na mga nagigiit na makuha yung lupa na tinitirhan ng mga residente ng komunidad ay lagana po yung ginagawang panununog sa komunidad. Pero naging malaking bagay daw ang pakikipag-usap ni Mayor Hani Lacuna sa mga taga-Isla Puting Bato at pangakong walang paaalisin hanggang walang maayos na pabahay at oportunidad sa hanap buhay para sa mga apektado. Higit 1 dekada na binbin ang relocation program para sa mga residente ng Isla Puting Bato. Noong 2019 napirmahan na ito kaya maraming umasa na magkakaroon na ng permanenteng tahanan ang mga residente. Pero ayon sa spokesperson ng opisina ng Mayor ng Maynila, hanggang ngayon hindi pa nila natatanggap ang pondo para rito. So as it is, hindi pa rin sila mabibigyan ng permanent housing doon, and hindi rin naman natin basta pwedeng paalisin doon without any relocation. Ang problema din sa relocation, a lot of our informal settlers, kahit mabigyan sila ng mga relocation, they still go back doon sa area kasi yun yung kanilang source of income, nandun yung kanilang trabaho. Nakasaad sa Urban Development and Housing Act of 1992, kailangan ng maayos na relokasyon, panandalian man o permanente, bago paalisin ang mga homeless o underprivileged. Sabi ni Abante, nagbigay ng lupa ang Philippine Ports Authority para sa proyektong relocation kasama ang National Housing Authority at City Government.
Kabilang si Senator Cynthia Villar sa mga dumalo sa pagpirma ng Memorandum of Understanding. Pero tumangging magbigay ng komento si Villar ukol sa posibilidad ng relokasyon matapos ang mga sunog na ilang buwan lang ang pagitan sa isa't isa. Sa ngayon, financial assistance muna ang mabibigay ng lokal na pamahalaan. Sabi ni Abante, nakatanggap na ang 800 pamilya na apektado ng sunog noong Nobyembre ng tig 30,000 pesos. May higit 1,000 pamilya pa na naghihintay ng ayudang ito. In-assure naman kami ng DSUD na by, I think, ngayong February, mabibigyan na din yung remaining na 1,100 families doon sa kanilang mga financial assistance. And the same assistance will be given doon naman sa mga recently lang din na nasunugan. Agata, sabi pa ng mga nakausap kong mga taga-Isla Puting Bato, sino ba naman daw ang hindi gugustuhin na magkaroon ng maayos na komunidad kung tutulungan sila ng gobyerno. Pero sana rin lang daw ay tiyakin ng pamahalaan na bukod sa maayos na pabahay at magandang komunidad ay mabibigyan din sila ng sapat na kita para naman sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Francis, klinaro naman ng opisina ng Mayor ng Manila na hindi naman sila paalisin dito dahil sa lupa mismo ng Isla Puting Bato isasagawa ang housing program. At patuloy ang koordinasyon ng LGU sa national government para matuloy ito. Ngunit wala pang tugon kung saan pansamantalang patitirahin ang mga residente habang ginagawa ito. Para sa agenda, ako si Agatha Gregorio. Ako naman si Francis Polbe, Billionaire News Channel.